drawing ay nasa tamang mga pwesto, kahit na nakasara ang inyong, nakapikit kayo, ang galing ng drawing na nagawa ninyo, yung mga pwesto ng mga bagay-bagay nandun sa tamang lugar. Pakitaas po ang kamay. Wow, meron siya. Yung sa inyo po, sir, tama naman siya, kaya lang medyo maliit, no? Maliit ang, parang mas malaki pa ang puno kaysa sa bahay, no? Pero at least yung mga possessions ng objects nasa right place. Opo, ganda. Ano pong strategy, sir, na ginamit ninyo? Bakit po siya nasa tamang pwesto? Kahit po nakapikit kayo. Hinulaan nyo lang po ba ito? Or may strategy kayong ginamit? Ano po yun? Secret strategy. What I did is I put a marker with my other finger. Yan. And I noticed that when I draw the house here, my finger is fixed in this area. And the other one, another finger. But the problem is when you said you go back to your house, I forgot where I put the window or because the finger, you cannot see the end of your finger. Just the tip of it. But the main point is, I know where I put everything. I know where I put everything. Good job, Sir Jerry. So you were able to come up with a very good, very creative artwork. Sir, congratulations. But huwag niyo pong iwawala yan. Souvenir po natin yan sa shot eye drawing. Gumamit si Sir Jerry ng strategy. Ginamit niya ang kanyang fingers as reference points. So nakita po din niyo may estratehiya siyang ginamit. Meron po ba sa inyo dito na hindi gumamit ng kahit na anong strategy, talaga nag-guess lang siya, tapos sumakto? Kahit na pag ganun-ganun yung instruction, nakuha niya. Wala. So, ibig sabihin lahat kayo talaga ay honest, no? Na mahirap gawin yon. Ano po ang value ng activity na to? Ano pong na-realize ninyo based on the activity? The shot eye drawing activity. Sir. Sige, sir. Go ahead. Ano pong naramdaman? Sige. Kato. Na-realize? Tilog. Nainis po ba kayo sa akin na yung instruction ko pabalik-balik? Ano ba yan? Dapat si ma'am naman. Lahat naman sa loob ng bahay, sinabi niya na ng outline ng bahay, lagyan ng pinto, lagyan ng window, nakapikit ka na nga. Ang ginawa pa niya, talon-talon. Kakainis. Mukhang mabait naman kayo lahat na wala sa inyong nainis. Pero di ba parang ganyan yung na napaka-disorganized. So sana mas efficient kung ang ginawa is, isang instruction para sa loob ng bahay, tapos labas ng bahay. Sa pinakahuli ko pa, pinaglagyan ko pa ng tao, di ba? So mukhang ang mga tao ninyo kung saan na napunta, nasa bubong na. Oo, napunta sa bubong. Okay, so if you're going to generalize the lesson learned from this activity, ano po kaya yun? Mahirap, Sir Matt? Buta. Maging blind. Mahirap maging blind. So yung value ng vision. Na-realize ninyo na importante pala talaga ng sense of sight. Ang hirap mabuhay nang wala kang sense of sight. Maliban po doon. Focus. Mahirap. Coordination. Very good. What else? Mahirap manghula. Mahirap manghula. Sir, mahirap? Mahirap wala si Mrs. Bakit po, sir? Anong relationship po ni Mrs. dito? Bakit po bigla, Sir Jerry, napasok si Mrs.? Kasi ma'am, ako ang nakapikit, si Mrs. hindi makaturo sa akin. Magka-guide si Mrs. Pero, sir, hindi ba ako papayag na hindi rin siya pipikit? Kasi nag-drawing din siya. Kaya ako pareho kayong matcha-challenge doon. So, basically, pinagawa ko po itong activity na to para ma-realize natin ang importance ng planning. Di po ba? Kailangan pagplanuhan mo, titingnan mo anong vision, ano yung final product na gusto ninyong ma-attain para malinaw. Imagine ninyo, sa dulo nitong gusto kong gawin, anong gusto kong makita? So that's the macro, no? May macro perspective ka. Para
Para hindi ka patalon-talon, malinaw na malinaw sa'yo. Nakikita ko yung picture ng bahay, may tao sa loob. Siyempre may pinto, may window, sa labas may tree, sunny weather, may pathway, may flowers. Malinaw na malinaw. So, magplano po tayo. Di po ba ang sabi nga, if you fail to plan, you plan to fail. So, planning is very crucial, especially in implementing programs. So, how do we prepare a community entry plan? Diba sabi natin, pag outsider kayo, it's very important that you go to the key leaders and then you prepare a community entry plan. And how do you do that? So, after meeting with community leaders, dito na po papasok ang resources, no? You prepare your session outline and along with that, of course, the logistics. Lahat po ng bagay na ginagawa natin may budgetary requirement, no? May mga kailangan kung hindi man yan pera, panahon, di ba? Resources. Kailangan natin ng resources. Different types of resources. Dito, kung kailangan mo pa i-transport, katulad po dito sa ginagawa natin ngayon, ilan po sa inyo dito ang malayo pa ang pinanggalingan? Na, ayan, meron po sa inyo. So yung provision for transportation, iisipin po natin yon. Actually, first time ko po makarating dito sa facility ninyo at sobrang na-overwhelm. Ang ganda-ganda po ng mga rooms ninyo. And then even ito, ang lamig-lamig. Grabe! Ang swerte ninyo, may ganito kayong facility. So, yung venue, and then the transportation plus, you need to document the event. That's why may nakikita po ako sa inyo dito, nagbe-video, and then nagbe-picture, kasi that's part of the documentation. So, ano bang output nung preparation of community entry plan? Dito na po natin i-organize ang working teams. And you need to remember, sabi ko nga po kanina, for sustainability purposes, from the planning process, you need to involve the community. Para aangkinin nila yung programa. Pag nawala ka, masusustain siya. Kasi amin to eh. Kasama kami sa nagplano nito eh. Parang ikaw lang yung kumiliti ba? Uy, gawin natin to. Tapos, kayo ang taga-komunidad, anong pangangailangan nyo? Anong solusyon? Kayo mag-isip. Ako lang mag-guide. Nakuha po ninyo? So that's the community entry plan. So, analysis of situation and preparation of community profile. So when we prepare the community profile, ano po ang laman nito? What are the information that you need to get? Now, to come up with a community profile, of course, the population, number of households, male and female, very good pastor, no? Available resources, no? Ano-ano yan? Kung meron mga organizations, napakahalagang resource nun. Professionals, human resource yan. Facilities, diba? So, kailangang ipaplat po ninyo lahat yan. And then, ano pa po ang dapat na nasa community profile? Aside from the resources, the population, iniisip pa po ba kayo? Community profile? Key leaders, exactly. No? Lalo yung political, no? Yung structure. Paano kasi, di ba entry point mo yon? So that's very important. So anong mga activities? You need to review the available data. Usually naman, kung pumunta kasi kayo sa barangay hall, ang assumption natin, they have the community profile, di ba? So, titingnan mo ano ba ang meron sila, tapos titingnan mo anong gap, and then, informal consultations of felt needs. Ito po, pag nagko-community organizing, mahalaga din na maramdaman mo anong pangangailangan nila, at paano mo yun gagawin? During informal dialogues, pag-usap lang, yung parang huntahan ba, di ba? Nandun sila sa tindahan, nagkikwentuhan, sali ka, uy, musta kayo dito? Ano yung mga nangyayari dito? So, informal lang, no? Hindi yung parang napaka-stiff, no, na, sige, tawagin lahat, tapos ano. Sometimes, mas marami kang makukuhang information dun sa informal dialogues. Identification of issues that matter. Mamaya po ipapakita ko sa inyo anong mga considerations na dapat ninyong isipin
pag nag-prioritize. Kasi